Si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator ng OCD, nasa ating linya. Alejandro, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa, DCWB. Good morning, sir. Yes, Orly, good morning. Magandang umaga. Malaman lang ho namin na ASEC ang sitwasyon, lalo na ho yung mga naapektuhan na mga kalsada, mga tulay sa Region 11 and Region 12. Kumusta na ho itong mga kalsadang ito, tuloy na ito na nakakaapekto ho ng mga unang araw sa paghatid po ng mga tulong sa mga sinalantapo ng lindol, ASEC? Oo, kahapon nga, Orly, nandun ako sa Region 11 at saka 12 mismo sa Jas and Glan. At nakita natin na kausap natin yung mayor at nung dalawang bayan. Ang sabi naman nila or nai-report sa atin na bukas na po yung mga roads na papunta sa mga bayan nila. Ang challenge na lang is itong mga barangay roads na papunta sa mga hinterlands or mga barangay na nasa mga mountainous area. Yun na lang po ang medyo challenging, no? But as far as major network, road network sa sentro, no, ay bukas na po at although merong ibang areas na one lane, hirap po daanan na maayos, no, but nadadaanan na po. But given that tuloy-tuloy yung ating pagbibigay ayuda using our Philippine Air Force helicopters, no, lalo na yung mga isolated towns sa bundok ng Glan at ng Jose Abad Santos. Mga chopper ang ginagamit ngayon ng Philippine Air Force sa ASEC, ano po? Opo, yung mga choppers natin, yung mga Black Hawks, yun po ang nagdadala ng mga relief items sa mga isolated areas. So meron pong tatlong barangay yung Jas, no, na tinututukan natin at madalhan ng relief goods at yun po ay tuloy-tuloy namang ginagawa ng ating mga kababayan doon, ng ating mga kasamahan from the NDRRMC kasama yung mga LGU using the Philippine Air Force helicopters. Pati na rin yung Coast Guard na helicopter ay ginagamit natin. Nakikita ho kasi mag-isa video pinapakita ho namin ngayon sa radyo na TV pa. May mga residente po, hindi mo na talaga tumutuloy ng bahay. Kaya nangangailangan muna sila ng masisilungan. May mga binigyan po ng modular tent. Meron din na may sigurong inilikas po sa ibang ligtas na lugar. Pero paano po natutugunan itong pansamantalang matutulugan o matutuluyan ng mga residente? Lalo na po dyan sa may Sarangani at sa Davao Occidental. Yung mga matinding sinilantapon ng lindol at nagresulta pa ng landslides. Sabi nyo nga ho yung mga mountainous area, ASEC. Ito nga, no, nakita din natin kahapon yan na marami pong mga kababayan natin doon sa area sa Glan and Jas, yung Jose Abad Santos, na nasa mga tents, no? At tuloy-tuloy natin binibigyan ito ng mga assistance through the local government unit. So yung iba po, kailangan po natin dagdagan yung kanilang mga tents kasi hindi po sapat yung supply na nandun ngayon. Dahil sa Jas area alone, I think they need 3,000 tents, no, para doon sa mga kababayan natin na nasiraan ng bahay at yung ayaw pang bumalik kasi meron pa pong mga aftershocks. Yun po ang problema natin, yung challenge natin. May mga aftershocks pa rin po tayong nararamdaman. ASEC, meron pa bang lugar na isolated? O lahat madali lang ma-access at mapadalan po ng tulong? In terms of isolated, meron po dahil lalo na dito sa Jas, may 5 sitio na hindi pa po hirap po dalhan ng relief items dahil nasa bundok po. But ito po ang priority natin ngayong araw na madalhan na or ma-replenish na yung kanilang mga supplies, no? Kasi since day one, medyo isolated itong 5 sitio na sinasabi. Kahapon po sa briefing namin, na-identify po ito at yun po ang priority ngayong araw na liliparan at dalhan ng mga relief goods. So dito na lang po sa Jas, may mga sitios tayong targeted na mabigyan ng tulong. Sa Glan naman po ay although isolated in terms of yung barangay road networks kasi ang problema, but again, tuloy-tuloy po yung ating mga helicopters na nagdadala ng relief goods doon. Itong mga lugar na binabanggit nyo, lalo-lalo na dun sa mga matataas na yan, nakikita mo yung matataas na sitio na yan, paano kaya sila napapadala ng, lalo na tubig? Tama ho ba, ASEC? Mataas ho ba pangangailangan ng supply ng maiinom na tubig sa mga lugar na ito?
Oo, yung drinking water po at kailangan din po aside from the food items na dinadala natin, dinadalhan din natin ng tubig. But hindi lang po bottled water ang tinitingnan natin na puwedeng i-deploy do'n, kundi pati itong mga water Water filtration purifier. units Oo. na puwede nating dalhin do'n sa mismo sa barangay na nangangailangan po. So kasama po 'yan, food, water, and yung mga housing materials. Yun po ang tatlong bagay ngayon na kino-concentrate natin na madala doon sa Jas at saka sa Glan area. Marami palang lugar diyan Nasek ang nagkaroon ng displacement. Ibig sabihin nag-iba ang itsura po ng lupa. May mga lumubog, may iba naman ay umangat. Paano ho matutukoy kung ang mga lugar na ito, lalo na ho yung mga maraming mga nakatira, meron bang posibilidad na dapat na sila munang pansamantalang lumikas dahil delikado ba yung ganong klase ho ng pagbabago? Makaraan po malakas na lindol sa sitwasyon ng lupa dyan sa niyanig ng lindol na yan na ASEC? Oo, base sa initial assessment ng MGB and PHIVOLCS ano, dahil hindi pa po tapos yung mga aftershocks, Mhm. gumagalaw pa, at ito nga may mga landslide tayong nakikita, delikado pa po balikan yung mga nasa mga mountainous area na tinamaan ano. Kaya ito po, ang karamihan po sa kanila ay nasa tents pa pero nandun sila sa area, nandun pa rin sa vicinity nung lugar. But ito po puspusan pong assess yung ating MGB, hindi lang po yung mga tinamaan ng lindol, kundi pati na rin itong mga epekto tulad na nagkakaroon ng daming effect kasi maraming mga river river systems natin na block ano. Mhm. Kaya isa sa panganib ngayon ay itong pagkakaroon ng Pagbaha. flash flood Oo. sa baba. So tinitingnan 'yan. Kahapon po nag-survey yung MGB at kasama yung LGU doon sa area no. May limang areas tayo na nakita doon sa Jose Abad Santos na nagkakaroon ng daming effect Mm. dahil dito sa landslide at due to the earthquake. Nung nakaraan linggo, may nakausap kaming opisyal ng Gensan, pati ilan din po mga bayan sa may Sarangani at maging sa Davao Occidental. May posibilidad pala, ASEC, na may mga ilang residential area na talagang ililikas na lang. Pahanapan na malilipatan ng mga residente. Dahil tulad na binabanggit ninyo, may mga bantana ho ng mapaminsalang epekto ng lindol tulad ng pwedeng magkaroon ng flash flood doon dahil naiba ho yung contour ng lupa ASEC. Opo. Meron totoo po 'yan at ito po kailangan meron po tayong science na guide sa atin at ginagawa po natin 'yan ngayon. So ayon sa mayor na nakausap kahapon yung dalawa 'no, kasama po 'yan sa mga pinaplano nila, yung relocation at paglilipat ng mga residential housing na doon sa mga sitio nila para po maiwasan yung future na magkaroon ng disaster. So kasama po 'yan sa mga ginagawa natin ngayon. Alright. Bukas na raw ho yun dyan dyan Santos City International Airport. Meron ho bang mga balita doon naman sa mga pier na maaring baka na hindi pa magagamit o hindi pa bukas hanggang sa mga oras na ito, ASEC? Oo, yung mga pier wala pa tayong update sa kung kailan magbukas 'no, but partially po yung mga pier natin sa Gensan at doon sa mga area ng Sarangani ay ang ginagawa natin ship to shore kasi kagaya sa Glan po, yung tinatawag natin na tumaas yung lupa, Mhm. medyo bumaba po yung water level 'no, kaya hindi yung dating puwedeng magdaong na vessel ay hindi na po. Kasi yung siguro nakita nyo sa report ng PHIVOLCS yung pag-angat ng lupa at pag-atras ng tubig no na Mm. maging permanent na. Tama po. So yun po ang inaasahan natin na kasama sa pagplano natin at tinitingnan natin with PPA na maging 100% na po itong mga ports natin kasi kailangan din natin para ma-sustain yung ating relief operations. But again, lahat po ng resources ng government, land, sea, and air assets ay ginagamit natin para madala po itong mga relief goods natin from DSWD, yung mga medical teams natin from DOH at iba pa pong mga kagamitan.
para sa mga biktima. Ulitin na lang, Asek Alejandro, meron na bang pagbabago sa ating casualty report habang nagkakausap po tayo? In terms of casualty, no, medyo tumaas po ang ating casualties, dead, reported dead, no. 65 na po ang reported sa atin at merong 36 missing. So tuloy-tuloy po ang ating pag-validate nito. But ito nga, 65 tayo ngayong umaga. Saan nanggaling yung additional na 4? Kahapon 61 yata yung inyong binanggit, Asek, ano pa? 61. Yung 4 ay sa General Santos City itong nadagdag, ano? Tingnan opo, sa General Santos City and may nadagdag na isa, and then sa Glan po. Medyo na-validate na po ng ating DILG yung mga numero at naging 24 na ang reported sa Glan na casualty, kaya tumaas po to 65 itong ating casualty. Well, at least kahit paano magiging maayos na ang sitwasyon ngayon. Lalo na dun sa mga walang madaanan at wala nang masasabi tayong kalsada. Sabi nyo nga, papunta sa mga bayan, walang problema. Yung mga loob-looban lang, lalo na dun sa mga nagkaroon ng landslide. Tama ba yun, Asek? Opo. Yung sa mga loob-looban na lang, itong nasa mga mountainous barangay natin, na tuloy-tuloy nating dinadalhan ng mga food and non-food items from DSWD, at tuloy-tuloy naman yung paggamit natin ng mga air assets para po hindi mahinto at itong ating relief operations. Asek, maraming salamat sa mga impormasyong ito. Alam ko po, magpapatuloy po tayo at baka meron tayong mga update na pwede ibahagi humamaya sa ating mga taga-subaybay. Magkausap po ulit tayo at magkaroon ng balitan sa Super Radio DCWB, Radio na TV pa. Asek Alejandro, sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po at magandang umaga. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator po ng Office of the Civil Defense. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.